Okay, dito natin i-install yung ating ATS. Okay, ito yung ATS natin. Dito yung load natin. And then dito yung ating backup load. And then dito yung ating grid. Okay, connected na yung backup load natin. Ito sa ating throw port o sa throw. Next naman natin yung grid. Yung grid natin, kukunin natin dito sa main circuit breaker. And then pupunta rito sa throw 3. Ito, yung throw. And then yung load natin is sa pole. Open natin to. Power volt ammeter. Install natin to sa backup load. Ang price po nito is 660. Multi-function meter. Test natin kung good. Sa online minsan ang order natin is defective. Ito yung line 1, line 2 from backup load natin. Siya yung magme-measure ng voltage ng backup load natin. And then yung line 1, conductor natin from backup load. Dito yung input, dito yung output. I-measure niya yung current na dadaan dito. 241 volts, 240, 241. Okay, dito natin i-install yung ating power volt ammeter na connected sa backup load. Yung 220 volts na AC from backup load connected dito sa input ng ating power volt ammeter. Siya yung magme-measure ng voltage natin, yung potential difference ng backup load. And then ito is connected sa backup load sa line and neutral or line 1, line 2. Yung line natin is line 1, yung neutral is line 2. And then yung PE, yung ating backup load, and then yung grid is to follow.
Yung line 1 ng ating backup load, padadaanin natin dito sa ating power volt ammeter. Ito yung line 1 and line 2 na connected sa ating backup load, and then connected dito sa ating power volt ammeter sa AC input para ma-measure natin yung voltage natin sa backup load. Lagyan natin ang shrink tube at maiksi yung conductor natin, yung cable natin. Meron tayong termination, nakadugtungan dito. Ang panahon natin is makulimlim. Meron tayong bagyo, si Bagyong Hana. Ang ating harvest para power from hybrid is 500 to up to 600 yung harvest natin. Bigay tayo ng allowance dito. Okay, i-install natin sa backup load yung ating power volt ammeter. Dito yung ating backup port, and then itong grid port natin, yung mga terminal na yan. Merong naka-indicate na L and N. Yung L is line, yung N is neutral, and then itong PE, ito yung protective earth. Ito yung connected sa ground natin, sa grounding rod. At magbabaon tayo ng grounding rod sa lupa, and then dito connected. Dito may mga nagtatanong kung bang yung neutral ay pwedeng isama dito sa ground. Iba po yung neutral. Ang neutral po is output yan ng transformer sa grid. Yung grid natin merong input na primary lines na 34,500 volts. And then, meron tayong output na 220 volts. Yung tinatawag na line to ground, yung isang line natin is 220.
And then yung tinatawag na ground, yun po yung neutral. Ang iba natin kasama is nalilito. Yung ground, yun po yung neutral. Yung ground na PE, yun po yung connected sa grounding rod. Yun po yung earth na tinatawag. Yun yung ground natin. Once na merong grounded sa load natin, yung ating grounding or grounding rod, doon magdi-discharge yung ating grounded na circuit or appliances. Okay, mayroon na tayong voltage na 242 from backup load. Okay, ulitin ko. Yung PE doon sa neutral is hindi pwedeng pagsamahin. Yung PE natin ay protective earth or grounding or earth connected sa grounding rod na nakabaon sa lupa. Yung neutral natin is from transformer, sa output ng transformer ng grid, sa secondary. And then yung line. Pero wala naman tayong line to neutral. Ang gamit natin dito sa NCR or sa Maynila is line to line. Line 1, line 2. And then, protective earth. Ito yung ground. Yung neutral is output po yan ng transformer. Yan po yung kasama nung line na tinatawag na line to ground. 220 volts and then 0 yung neutral. Okay, ang ikakabit naman natin, itong ating line 1 or line connected sa current coil ng power voltmeter para ma-reading natin yung ating current or yung ating amperahe na nako-consume or yung power do dito. Meron tayong watts and kilowatt hour.
Okay, connected na yung ating power voltmeter. Yung power voltmeter natin is connected dito sa backup load. Yung line 1 is nandito sa ilalim, and then ito yung out going to relay. Ito yung relay natin. Dito connected yung backup load sa tow 4 and tow 2. Ito sa ilalim. And then yung load natin, itong black na conductor going to main circuit breaker. And then yung galing sa ating meter sa main circuit breaker, itong white. Then ang supply ng ating relay ATS connected dito sa grid natin, sa meter, itong green. Once na nawala ng power yung grid natin or CDU, mawala ng supply itong relay natin, magko-connect itong ating backup load dito sa load. Yung load natin is connected sa pole, and then yung ating from DU na power o grid power meter natin is connected dito sa throw 3 and throw 1. Yung backup load is throw 2 and throw 4. Okay, sa next video, i-test natin yung ating ATS. At hindi tayo pwedeng mag-testing ng backup load. At ang yung ating battery is low bat. At may bagyo. At hindi tayo makapag-charge. Yung ating battery is hindi niya full charge. Ang ating battery is 1 bar. Pero dito, kung mapapansin nyo, yung load natin from solely sa hybrid on-grid inverter natin, ang ibinibigay na power ng solar natin, even may bagyo, makulimlim, is 1,735 watts or 1.7 kilowatt. Ang current is 7 ampere. And then ini-import natin sa DU is 10 watts, 1.6. Yung highest is 79 watts. Meaning meron pa tayong hardness kahit na bumabagyo para makulimlim. And yung ating power voltmeter, connected siya sa backup load. Ito connected sa output ng ating hybrid. Ito yung connected sa ating DU, tama, meter grid. Okay, thank you po, at na-share ko sa inyo yung ating
ATS, and then yung ating power voltmeter.